for today is apartment hunting. So, as usual, hanap-hanap kami kung saan kami mag-apartment. So, umabot nga pala kami dito sa papuntang Matiktik, Narsagaray, Bulacan. Kasi usually yung mga nakikita namin sa poblasyon is kundi walang vacant ay hindi naman siya masyadong maganda or medyo maliit siya. So, yung hinahanap natin na apartment is dapat na nag-range lang sa 3,000 to 4,500 or 5,000 kasi since dalawa lang naman kami yung titira, masyadong malaki para sa amin yung 5,000. Kaya as much as possible, sana kung meron 2,500 is yun yung makuha namin. But sadly, ay wala kaming makita na 2,500. Meron kaming isang na-inquire sa Facebook. So, naghahanap lang kami ng mga nakapost sa bawat page na mga apartment for rent. So, meron kaming nakita na 2,700 kasi sobrang liit siya. Kasi parang yung style niya is loft type. So, nasa taas yung higaan, then nasa ilalim yung CR, and then yung kusina. So, umabot kami dito sa Matiktik. Ito yung elementary school. So, malapit na dito yung nakita namin na isang apartment na 4,000. Pero, nung in-inform kami nung na-message na kami ng may-ari ng apartment is wala na palang vacant. So, magkaka-vacant naman pero siguro mga third week pa ng December. So, pumunta naman kami dito sa Edenville, sa poblasyon. Malapit siya sa Partida. So, dito kasi meron kaming ka-church na nakatira before na apartment. Kaso 5,000 din yun eh. So, nagtingin-tingin pa kami and then naghanap-hanap pa kami kung saan kami makakakita. So, nung galing naman kami sa Matiktik, and umuwi na kami kasi wala talaga, hindi namin makita. Wala kaming makita na apartment na vacant para sa amin. So, medyo matagal-tagal pa naman. Gusto lang namin na magkaroon ng apartment para just in case na pwede na kaming mag-invest ng mga gamit, ng mga something na may lalagay doon para hindi na mahirap pag umuwi kami. So, medyo pagod na nga ang person dahil galing pa kami ng school. So, nagkaroon lang kami ng time para maghanap talaga ng apartment. So, nag-early out lang siya kasi ako naman ay ang pasok ko is 6 a.m. to 2 p.m. Kaya naman pwede akong maghanap-hanap talaga or mas maaga yung time ko compare sa kanya. So, yan. Dito na kami sa bayan ng Narsagaray, dito mismo sa poblasyon. So, dito sa poblasyon, nagtingin din kami dito sa barangay ng street ng Tabtab kasi may mga apartment din kami na nakikita dito pero hindi namin nakikita sa Facebook kung may available ba dito sa street na to. So, malapit lang din ng mga 5 minutes lang din siya dun sa mismong market. So, ayan, ito yung isa namin nakita, ayan. Pero parang hindi na siya available kasi yung taas niya is mayroong mga tao na parang mga nananahi or parang ginawa siyang factory, ganun. So, ito din, vacant din yan, pero, apartment din siya, pero hindi namin natanong na din. Mukhang hindi din kasi namin gusto. Kaya naman dito kami napunta sa dati may nakapost dito na apartment for rent kasi nung sinisilip namin to mukhang secure dahil maganda yung gate. So, yan, tinignan lang namin and then wala dito yung may-ari nung apartment. Pero sabi nung mga nakatira doon is pwede naman namin sila i-chat through Facebook or Messenger. So, good thing is meron silang aso. Kasi yun yung isa sa iniisip din namin kung pwede ba yung mga pets since meron kaming aso. So, sabi dito daw sa second floor, yung vacant. And maganda na din sana kasi nasa dulo yung bakante. So, in case na gusto namin na nasa labas yung aso, pwede din siya doon. Pero, meron din siyang balcony dun sa pinakadulo. And then, sa kabilang side, dun sa left side. So, yan na nga, naabutan namin si Kuya
na nire-renovate o nire-repaint itong room na to. Kaso, ayan, sobrang ikli lang yan, sobrang liit lang. I mean, pagpasok mo, yun na kagad. So, studio type lang talaga siya. Yung likod ng pinto is kusina, and then katapat niya is CR. So, medyo maganda, maluwag, pero nakita ko yun, so parang inisip ko siguro tumutulo yun. Kaya napaisip din kami kung kukuhanin ba namin siya. Kasi sobrang liit lang talaga. And then, wala kang privacy dahil pagpasok mo ay room na kagad. So, yun nga, ayan, meron butas doon, ventilation daw yan for aircon, sabi, para daw in case hindi na siya magbubutas. So, doon na siya nakatapat and medyo sumikip yung part na yun. So, we decided na pag-isip-isipan muna kung itutuloy ba namin siya or kung magda-down kami since 4,500 nga yung rent dun sa apartment na yun. So, yun lang. And then, after nun is, nag-take na muna kami ng merienda dahil medyo napapagod na kami. So, eto naman, nadaanan ko lang is naghanap-hanap lang ako ng apartment dito sa crossing, around crossing siya sa may Niñoville. So, nakita ko yan. And good thing, yung caretaker dito is kakilala pala ako. Natatandaan ko siya nung na-meet ko siya. So, eto ay sa 5,000 naman. So, medyo malaki compared dun sa mga nakita namin before na studio type lang. So, ayan, meron siyang sala, then malaki din yung kusina, and then yung meron siyang sariling kwarto. So, sabi ni nanay yung mga gamit dito is dito lang tinatambak dahil wala namang nakatira or vacant pa. Pero kapag nag-stay na kami dito, is tatanggalin na yung mga gamit na yan. So, medyo, nung pinakita ko tong video, parang ayaw na ng partner ko kasi parang nakakatakot daw. So, pero yun lang naman, malaki din yung CR nila dito. Pero yun nga, sabi ko nga, 5,000 yung rent kasi malaki siya. Kaya nag-isip-isip ulit kami dahil inisip namin na sulit ba yung 5,000. So, dito naman, next namin pinuntahan, the next day is yung Edenville, dito sa around Partida. So, dito din nakatira yung ka-churchmate namin, which is yung friend namin na abay sa kasal namin. So, ayan, nag-ikot-ikot lang kami dyan. Naghahanap kami ng mararentahan kung saan kaming apartment matutuloy. And, yun, meron kami nakita kaso parang squatter area siya. So, parang hindi na namin pinush na magtanong or mag-inquire din. So, marami pa naman siguro kaming makikita dito sa parang siyang subdivision, ganun. So, yan, nagtatanong din kami kung saan may mga apartment, baka kasi may mga alam din yung mga nakatira dito. Kaya naman nag-asa din kami ng help. So, yun, labasan na pala yun para sa mismong highway. So, ngayon, no, hirap maghanap ng apartment. Di mo alam kung saan ka maghahanap kasi hindi namin alam din kung saan yung ideal na maganda na location dahil mahalaga sa amin is nakabukod and meron kaming sariling apartment or bahay na titirhan. So, ngayon, nakaabot kami dito din sa ka-church namin na bahay kasi nga naghahanap-hanap kami ng apartment and until ng mga oras na to ay wala pa rin kami makita. So, yan nga pala yung bahay ng ka-churchmate namin na isa sa mga abay. So, yan. O, walang bakante dito sa lugar nila, sa area nila. Actually, mukha siyang subdivision. So, yan. Kaya gusto din sana namin na dito makahanap. So, yan. Yung mga bagong ginagawang bahay. So, yan. Hanap ulit kami dito. Hanggang sa makaikot kami dito sa mismong subdivision nila. Dahil bawat corner is tinitingnan talaga namin kung saan merong vacant na apartment. So, isa sa mga hinahanap talaga namin is yung merong sariling kwarto or room. Then, yung may parking para sa aming dalawang motor, yung si Blue and si Panda. And isa din sa hinahanap namin is yung secured kami kapag tumira kami doon. And syempre dapat pet friendly kasi meron kaming dogs
na kasama sa bahay. So, yan. Actually, daming mga bakante dito na lote. Hindi ko lang alam kung magkano per square meter. Naikot nga pala namin itong buong Edenville at saka yung Madre. Kakahanap ng apartment. So, may mga nakita kami pero sa tingin namin ay wala nang bakante. Kasi meron din kaming ka-church dito na nakatira before na nangungupahan lang. Pero parang hindi na bakante yung inupahan nila before. Parang may iba na nakatira. So, yun. Kaya nag-ikot-ikot lang ulit kami. Naghanap-hanap lang kami ulit kung baka sakali na meron kaming makita pa na apartment. So, dito nga pala yun nakatira yung ka-church namin before na nakatira dito sa bahay. So, yan. Kaso dito walang parking kasi ito yun yung hagdanan. So, ayan, nag-decide na lang kami na umuwi na lang kasi wala na kami talagang makita kung saan kami pupunta or maghahanap ng apartment. And dito sa sa area na to, sa right side, meron ditong mga apartment din na up and down. And naghintay kami ng mga 1 minute or 2 minutes pero wala namang lumalabas na tao para magtanong or mag-check kung meron bang vacant dito sa area na to. Pero itong magkatapat na tong building is parang magkara sila na apartment. So, ayan, umuwi na lang kami. Since malapit ng gabi, kaya nag-decide kami na umuwi na lang. And sa pag-uwi namin, nag-check lang din kami dito sa around ng munisipyo or dito malapit sa likod ng ospital ng Norsagaray. Check lang namin din kung meron kaming mga possible na makita na apartment para sa aming dalawa. And usually yung mga nandito kasi is mga commercial building na merong apartment pero problem is yung kanilang parking talaga. Since dalawa yung motor namin, nahirapan kami na mag-decide. So, yan, yung taas niyan is apartment and yung nasa baba is commercial building siya or mga business. So, sa pagbaba namin dito sa terminal ng Fairview or yung jeep papuntang SM Fairview, meron din ditong apartment na up and down. Parang meron kaming ka-church dito na nakatira dito. Pero, sabi nila is full na yung space dito kaya hindi na kami nag-attempt din na magtanong. So, yan, yung likod niyan meron din pero yun kasi yung parang may loft bed na kung saan ay merong parang attic. So, dito ay nagpunta muna kami dun sa isang contact namin sa Padling. Kaso, medyo malayo na siya kasi pagpapuntang school or sa mismong poblasyon. Siguro mga 4 to 5 minutes ang travel, lalo na kapag ka-traffic, lalo na kapag summer kasi yung Padling is dinadaanan siya ng mga maraming sasakyan, especially kapag summer dahil yung isa sa mga tourist spot dito sa Norsagaray is yung ilog or yung Bacas River na ang daan is papuntang Padling, then Matiktik. Padling pala, tama. Dun yung area niya. So, dito meron ding apartments around Poblacion. Itong color green na madadaanan natin. Ito ay parang nasa 4,500 pero hindi na din kami nagtanong dyan kasi meron kaming ka-church din dyan na nanakawan sila ng motor. So, parang ayaw na namin doon na magtanong kung meron pang space kung sakali. Kasi nawalan na sila ng motor. Ang single na motor lang ata yun or tricycle. I'm not sure kung anong type ng vehicle. So, ito nga pala yung way papuntang Padling or Sitio Padling.
So, dito kapag ka summer, no, madaling araw pa lang is sobrang traffic na talaga. And dinadayo siya ng mga iba't ibang tao. Yung iba ay taga Maynila pa yung nagpupunta dito. So, rough road nga lang pala dito pag papunta. Kaya isang cause din yun kung bakit traffic dahil mabagal lang yung mga sasakyan and hindi pa kasi siya sementado. So, meron din tulay dito pero short bridge lang naman siya na dinadaanan. Kaya minsan kapag may mga dumadaan ng mga truck, so hinihintay pa na makadaan para makadaan yung kabilang side. So dito, sabi sa Facebook na nakita namin is 4 to 5 minutes daw yung apartment na titingnan namin or i-check namin for viewing kung ano din yung facilities doon or kung okay ba siya. And dun time na to, no, parang sa lahat ng mga chinek namin sa iba't ibang lugar. And ito yung medyo afford dahil 3,000 or 3,500 lang siya. Kaso, wala kasi siyang room or private room. Parang studio type lang siya. And good thing, pwede yung mga dogs. Kahit at least 2. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, ay pagpa-open mo kagad ng pinto is yun kagad yung makikita mo. So, walang privacy. And isa sa mga hinahanap sana namin is merong room and pwede sana yung mga aso. Kasi meron kaming aso na 2 na kukuhanin namin dito sa bahay. Kaya kami na sana yung mag-aalaga. So, yun, medyo malayo talaga yung area na to pagpapunta ka ng bayan. Kaya siguro, ang tips kapag nandito ka nakatira and during summer period, kailangan ay lalabas ka ng bahay ng tanghaling tapat o kaya naman ay mag-grocery ka na ahead of time dahil sabi ko nga kanina, minsan yung mga taga dito lang is 1 hour yung kanilang papunta. Lalo na kapag doon ka pa sa pinakakaduluduluhan ng Matiktik which is yung Kanyakan or yung pinakamalayo dito. Pero yung apartment naman is bungad lang siya ng Padling. Parang malapit sa post office ba yun? Or doon sa mismong outpost pala ng barangay ng Padling. So, para din makita din namin siya, yun yung pinaka-landmark. And nung nandun na kami, so parang pinagtanong lang namin yung name nung owner ng apartment since hindi namin makontak yung may-ari ng apartment. Kaya, pero since eto ay may konti lang, I mean, hindi siya malaking area, kaya kilala nila yung mga tao na nakatira dito, especially kung meron silang mga paupahan or mga business, kaya makikilala talaga sila. So ito nga pala yung way, lumiko kami dun sa isang kanto. So yan, rough road din and medyo challenging lang siya kasi parang puro bakanting lote pa to and nakakatakot lang kapag gabi kasi wala siyang poste or mga ilaw. So, iyan, ganyan yung daan niya na parang anytime or any minute kapag gabi at nagpaabot ka ng 10 oras ng gabi ay may time na may mag-aabang sa'yo or something na hindi maganda. So, yung area pa lang or yung papunta pa lang doon ay parang hindi na convincing para sa amin. So, eto nakikita nyo na baha. Ayan, gumilid lang kami dito para makadaan talaga. So, isa din tong problem kapag nagtatag-ulan. So, mapuputikan syempre yung motor lalo na kapag bagong linis, no? Pero maganda siya kasi merong CCTV and meron ding gate. So, pero chinek pa din namin nga. Sabi ko nga, i-check lang naman namin para at least makita namin sa personal ano ba yung itsura niya.
compare dun sa mga nakapost sa Facebook. So, ito nga pala yung isang room na available. Ito yung nasa unahan. So, ganyan siya pagpasok. And kaya siya merong mga bakal and open kasi ito ay tindahan. So, meron nga pala dito kaming naabutan na dalawang lalaki na viewing din sila dahil naghahanap din sila ng apartment. Pero, nung time na to ay ang pinaka gusto nila is itong nasa harapan. Kaya okay lang din naman. So, ayan, i-renovate pa daw yan. Pinakita ko lang kung gaano kalaki yung, or kaliit yung CR. So, ganyan lang siya pag pasok. Wala nang space para maglaba. So, ito din, ayusin din daw nila yan. Renovate muna nila. And ito naman yung pangalawang room. So, kaya siya may aircon kasi parang guest house or nandito yung mga dito nag-i-stay yung mga ibang tao na nag-accommodate sa kanilang apartment and kapag kulang dito nila pinapapunta. So, etong pangalawang room is medyo okay siya kasi may shower and may ready na dinasabitan. Pero yung size, same lang sila na maliit lang naman din. And mas maganda to compare dun sa nasa unang room. Kaso nga lang yun nga, sabi ko nga ay wala siyang private na room or yung privacy. So open na open kagad pagdating. Pero maganda yung tiles, very nasa uso. Pero iba pa din yung hinahanap namin na mga minimalist lang na bahay or na apartment. So, ito din frame ay kukuhanin din nila yan. So, yan pala yung labas. And then, meron silang 3 sa baba and then 3 din sa taas na apartment. So, yun na nga, sinabi na lang namin na mag-decide muna kami. And pinakita din pala ng owner itong isang medyo affordable naman siya, 2,700 kaso hindi pa siya talaga pulido dahil kung makikita niyo yung lababo is ganyan lang siya, sementado, wala pang tiles. Parang, alam mo yun, yung parang nag-dorm ka lang. Parang nag-usap kami na parang hindi naman namin deserve yung ganitong klase ng apartment. Although, mura lang siya. Siguro kung solo ka lang, pwede. Kasi, merong hagdanan. And, masasabi ko na pwede yan kapag nagtitipid ka at walang-wala ka talaga. So, ito yung taas. Dito mo ilalagay yung bed or yung foam mo para dyan ka matutulog. And then, ito naman yung labas. Open lang din. Medyo nakakatakot din kasi walang space. So, ito naman yung isa namin napuntahan. Hindi ko na ipakita yung kung paano kami nagpunta dito. Pero, ito ay after 1 week ay nagpunta kami dito sa isa sa nakita namin sa Facebook na apartment for rent. So, ito is very unique. So, meron siyang sariling kwarto. Wala lang siyang bintana pero merong space na maliit sa taas para merong natural air pa din na papasok. So, ang hindi lang maganda dito is itong bintana dahil medyo old style lang siya. Pero okay lang din naman kasi once na natakpan mo siya ng cortina, ng curtain rod, okay na din yan naman. Hindi naman kami masyadong maarte. At least lang is meron kaming privacy na room and nakahiwalay na din kami ng bahay sa kanya-kanya naming parents. And dito naman is maluwag siya and good thing, meron silang wifi. So, meron lang additional na 800 pesos. Pero yung rent niya is 3,500. So, inaayos pala nila yan. Nilalagyan nila ng grout dahil yung previous na tumira dito is couple din. Meron din silang area na parang laundry area dito sa likod. Kaso, kami na magpapalagay nung parang bakod just in case na meron kaming washing or dito namin ilalagay yung aso namin. And meron na ding ready na gripo na nakalagay sa likod para in case na magpapaligo ka ng aso or mag-washing ka. So, ang wala lang yan is yung cover. Parang ito, nasa tabi. Sila na daw yung nag-shoulder niyan kasi ang sa kanila is yung nasa
loob. Pero ang plano namin, kung ito man yung kukunin namin is papalagyan namin siya ng seal matting. And itong kotse nga pala na yan is diyan nakatira yung aming best man and yung isa sa mga kaibigan namin ng college din na meron na silang anak. So dito nga pala sa likod na to, meron ding aso na nakastay. So yan, medyo okay naman yung lababo, maganda. Parang accommodating naman yung kanilang apartment. So, ito yung magiging kitchen area and then dining para hindi naman kitang-kita. So, CR is sakto lang naman since doon naman kami sa labas maglalaba. Meron kami nakita sa TikTok na shower na marami siyang option para magamit. So far, ayan, ito yung pinakalabas. Maganda yung mga kapitbahay namin dito and hindi din siya rough road dahil maganda yung daanan palabas and mapapansin nyo yung mga nakatira dito is malalaki yung bahay and magaganda. Sa tingin namin is ito na yung aming kukuhanin kasi almost 20 days na lang bago kami ikasal. So yan. And dito nga pala yung way pauwi. So, ito is Matiktik. Medyo malapit pa din siya compare dun sa una namin tinignan, which is yung sa Padling. So, ito is siguro mga nasa 3 minutes away from poblasyon or yung and marami din pala ditong makakainan. So, meron diyang pares yan. Diyan kami kumakain sa side na yan, sa kabilang side, sa left side. Doon kami nagkumakain ng pares and mga silog. Dito naman sa Don Pax, yung mga and yung nasa left side din. So, yan yung mga kawaling meals. Meron ding Alpha Mart, just in case na medyo malayo na yung palengke, so pwede din kami dyan bumili. So, for us, very, very pasado. So, sa aming standard and sa mga aming hinahanap na mga preferred sa bahay. Then, by the way, yung apartment na yun is pwede din ang kanilang aso. Dito sa Matiktik, meron pala ditong riprap sa left side, pababa. And doon pwedeng mag-jogging or pwede kang mag-walking doon. And ito na yung kung sakali man nandito kami matuloy, dito na lang kami mag-jogging sa River Park or sa Riverside kasi yung munisipyo is masyado na siyang malayo. So ito nga pala yung tulay ng Matiktik. So pag summer, madami ding dumadaan dito kasi meron ding ilog. So yan yung after ng tulay na yan and ayun na yung palengke dito sa Norsagaray or sa poblasyon ng Norsagaray. So nandiyan yung mga grocery pero yung school, yung Pure Gold, yung crossing, medyo malayo pa siya. Siguro around 5 minutes pa kapag pupuntahan namin ng traffic. Pero kung hindi naman traffic, siguro mga nasa 3 minutes lang din yun. So, ayan, nag-decide na kami and after 1 week siguro mag-finalize na kami kung kukuhanin na ba namin yung apartment na yun. Pero so far, yun yung pinakamaganda, affordable, and pet-friendly. Aside dun is meron na silang wifi na ready. Nakahiwalay din yung Meralco and water nun just in case na doon na kami tutuloy. So, medyo maganda and sa tingin namin is doon na kami mag-stay for good habang wala pa kaming bahay.